Tinitingnan ng isang pulutong ng mga tao ang nakakalat na ulap ng alikabok. Isang lalaki sa karamihan ang nagtanong kung ang dalawang ito ay mga NPC. Ang isa pa ay nagtanong kung natapos na niya ang misyon ng pag-akyat sa tuktok. Ang duwende ay nagsabi ng may sama ng loob na ito ay ang parehong magnanakaw ng nob. Isang boses sa karamihan ang nagtanong kung paano ito posible at kung paano niya ito ginawa. Nagkalat ang mga mata ng duwende at itinuwid niya ang sarili, tinawag siyang nakababatang kapatid. Isa pang boses sa karamihan ang nagtanong kung saan niya nakuha ang kagamitan. Si Ling Si, na nakasuot ng puting baluti, ay naglalakad pasulong sa gitna ng nakakalat na ulap ng alikabok. Iminungkahi ng isang tao sa karamihan na ito ay isang gantimpala para sa pagkumpleto ng isang misyon. Nagulat ang isa pang tao na nakatanggap siya ng ganoong kagamitan sa unang antas. Ang isa pang tao sa karamihan ay nagsabi na hindi niya inaasahan na ang misyon na ito ay magkakaroon ng gayong kagamitan. Sinabi ng isa pang tao na gusto rin niyang gawin ito. Isang matandang lalaki at ang pangunahing tauhan ang nakatayo na napapalibutan ng maraming tao. Naisip ni Ling Si na nagdulot ito ng kaguluhan. Nakatayo sila sa bunganga na naiwan sa kanilang landing, at nagtaka siya kung paanong ang gayong pagbabalik ay hindi makaakit ng pansin. Kinamot niya ang ulo niya, naguguluhan. Sinabi ng matanda na itatago niya ito ngayon. Naisip ni Ling Si kung paano niya kailangang harapin ang mga taong ito ng mag-isa at magalang na nagpasalamat sa matanda. Naisip niya kung paano lang siya makakasagot gaya ng iminungkahi ng system. Ngumiti ang matanda at inilahad ang isang kamay na nababalot ng dilaw na enerhiya. Nagulat siyang tumingin ni Ling Si. Isang lalaki na may maikling buhok ang bumulalas na ito ay isang espesyal na portal. Nakasimangot siya at tinanong kung anong klaseng NPC ito. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na ang matandang ito ay isang ordinaryong NPC. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at tinanong kung ang pangunahing tauhan ay nakasuot ng anumang kagamitan mula sa natatanging misyon. Ang duwende ay sumimangot at nagtanong kung ano ang natatanging misyon. Sumagot ang lalaki na mayroong tatlong uri ng misyon sa Heavenland. Ang una ay isang bounty mission. Ang mga piitan ay mga misyon na kadalasang natatanggap ng mga manlalaro. Karaniwang kasama sa mga gantimpala ang karanasan, pera, mga item, kasanayan, o kagamitan. Ang pangalawa ay isang encounter mission. Ang mga manlalaro ay nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang NPC o espesyal na impormasyon, pati na rin ang paglalakbay sa mga espesyal na lokasyon. Ang manlalaro ay gagantimpalaan ng mga karagdagang kasanayan o espesyal na kagamitan. Ang pangatlo ay isang natatanging misyon. Kapag nakumpleto ng isang tao ang naturang misyon, mawawala ito magpakailanman at hindi ito makukumpleto ng ibang mga manlalaro. Ang bawat mode ay mayroon ding dalawang anyo ng pagpasa, isang individual mission at isang team mission. Bilang karagdagan sa individual na misyon, ang kahirapan nito ay naayos, ang iba pang dalawang uri ng mga misyon ay may 5 pagpipilian sa kahirapan. Low level, intermediate level, upper level, special level, insanity level. Sinabi ng maliwanag na mata na duwende na hindi nakakagulat na ang kagamitan sa kanya ay mukhang maganda talaga. Paglingon, sinabi ng matanda sa bida na umaasa siyang magkikita silang muli sa hinaharap kung magpapatuloy pa rin ang bida sa isang maluwalhating paglalakbay. Hawak ang kanyang kamay, gustong magtanong ni Ling Si tungkol sa misyon ng Proof of the Glorious. Nagpaalam ang matanda na may ngiti at pumasok sa yellow portal. Inaabisuhan ka ng dialogue box tungkol sa pag-update ng misyon. Nagsara ang portal sa harap ni Ling Si, at naisip niya na tinawag siya ng matanda na Glorious One. Sinasabi ng dialogue box, ang paglalakbay sa kaluwalhatian, pag-update ng misyon, ano ang Glorious One, ano ang pinag-uusapan ng matanda, ano ang koneksyon dito sa Glorious One, binanggit ng misteryosong lalaki. At anong koneksyon ba ito sa lumang insignia na iyon? Mangyaring maghanap para sa impormasyon tungkol sa Glorious One, at alisan ng takip ang hindi kilalang paglalakbay. Pag-unlad ng misyon, 5%, uri ng misyon, natatanging misyon, kahirapan sa misyon, hindi alam. Matapos mapansin na ang kahirapan ay hindi alam, nagtaka si Ling Si kung ang misyon ay nangangailangan ng isang tiyak na antas. Ipinikit ang kanyang mga mata at nakasimangot, nagpa siya ang pangunahing tauhan na mas mahalaga para sa kanya na itaas ang kanyang antas ngayon.
Tahimik na lumapit ang duwende sa likuran niya, tinawag siya nito, at binuksan ni Ling Si ang kanyang mga mata. Natagpuan niya ang isang babaeng duwende na nakatayo sa kanyang harapan, na sinasabi sa kanya kung gaano siya kakol. Nagulat siya kung may nangyari. Tinanong niya kung anong uri ng kagamitan iyon at sinabing tila makapangyarihan ito. Binigyan niya siya ng isang nagsusumamo na hitsura at tinanong kung maaari niya itong i-level up. Dagdag pa niya, mukha siyang master. Namumula si Ling Si, iniisip na natakot siya sa kanya, at nabanggit na siya ay cute. Galit na tinapakan ng lalaki ang kanyang paa, tinanong kung hindi lang niya hiniling sa kanila na i-level up siya. Galit niyang tinanong kung katatapos lang ni Ling Si ng kakaibang misyon. Sumumpa ang isa pang lalaki, galit na itinuro sa kanya ang isang daliri. Ang mixing buhok na lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagbanta na papatayin siya anumang oras. Galit na sinigawan siya ng babaeng duwende, nagtatanong kung bakit hindi niya natapos ang gawain kung may pagkakataon siya. Galit niyang tinanong siya kung bakit siya tumatakbo mula sa isang tao patungo sa isa pa na humihingi ng level up. Sa pagbubukas ng interface, sinabi ni Ling Si na mukhang kailangan niyang itago ang kanyang kagamitan at personal na impormasyon upang hindi ito magdulot ng gulo mamaya. Sinasabi ng dialogue box, pagkatapos mong itago ang kagamitan, mananatili ang epekto at ang kasuotan ay magmumukhang isang pamantayan. Ang baluti ng pangunahing karakter ay naging karaniwang itim na damit, at sinabi niya ng may ngiti na ito ay magiging mas mahusay sa ganitong paraan. Nang mapansin niyang aalis na siya, tinanong ng duwende kung bakit siya umalis nang hindi man lang siya pinapansin. Sa pagtataas ng kanyang kamay, sinabi ni Ling Si na, lalo pa siya, kahit na ang mga taong ito ay hindi makayanan ang lokasyon na kanyang pupuntahan. Tinanong niya kung bakit. Galit na sumagot ang short-haired guy na siya ay level 1 na baguhan na may bihirang kagamitan. Inalok niya siya ng one-on-one fight at pinagbantaan siyang bugbugin ng husto para hindi siya makilala ng sarili niyang ina. Unti-unting tumalikod ang pangunahing tauhan. Sa pagsulyap dito, tinanong niya kung gusto ba talaga niyang subukan ito. Natigilan ang mga lalaki. Ang lalaking may tainga ng duwende ay nagsabi na siya ay napakayabang. Habang tumatawa si Ling Si, ibinulong niya na ang mga palaboy na ito at ang babaeng ito ang perpektong kapareha. Isang galit na lalaki na may maikling buhok ang humiling na ulitin niya ang kanyang mga salita ng mas malakas. Sumagot ang pangunahing tauhan na wala siyang oras para makipaglaro sa kanila. Naiinis na inisip ng duwende kung gaano siya kawalan siya, at ngayon ang magagawa lang niya ay maglakad-lakad kasama ang mga hanggal na ito. Tumakbo siya papunta sa kanila, nakangiti ng awkward, at hiniling sa kanila na tulungan siyang mag-level up. Ang batang lalaki na may mga tainga ng duwende ay nagtanong ng irritably kung gusto niyang sumama sa kanya. Naisip ng lalaking may berdeng hood na cool ang pangunahing karakter. Sinabi ng duwende na magpapakita siya sa kanila ng isang kawili-wiling damit, at sumagot sila na hindi sila masasamang tao at maaari siyang umasa sa kanila. Mapa ng ikalimang antas ng Ant Army Basin. Ipinapakita ng mapa ang resting area, ang outer circle, ang antas ng 2 hanggang 3 na antas, ang middle circle ang antas ng 4 na antas, ang inner circle ang antas ng ikalimang antas. Ang isang pangkat ng mga tao mula sa antas 3 hanggang 5 ay nakikipaglaban sa mga halimaw na parang insekto. Ant Army Basin, middle circle. Sumigaw ang lalaking may salamin sa kapitan na malapit nang maubos ang kanyang mana, at naubos din ang Gayuma. Nag-alok siyang umatras. Ang kapitan, na iniindayog ang kanyang espada, ay sumagot na sila ay nasa middle circle, at ang pinakamataas na ranggo ng mga langgam dito ay hindi lalampas sa ika-4 na antas. Sinabi niya na kaya nila ito, at atras sila pagkatapos nilang harapin ang alon na ito. Tinamaan ang mga langgam gamit ang kanyang kalasag, nabanggit ng orc na sila ay tumaas sa loob ng 3 araw. Iminungkahi niya na subukan nila ang inner circle bukas, at pagkatapos ay yumaman sila mula sa mga item mula doon. May lumipad na berde sa harap mismo ng kanyang mukha. Ito ay isang palaso na tumagos mismo sa ulo ng langgam. Sinabihan siya ng mamamana na huwag mag-isip tungkol sa pagpunta sa inner circle. Sinabi niya na ang lahat ng mga langgam ay nasa inner circle ng ikalimang antas, at sila ay aatake sa mga grupo. Tinanong niya kung sa tingin niya ay kapareho ito ng middle circle. Ang magnanakaw, na nag-aantok ng punyal,
ay nagsabi na mayroong panuntunan sa Heavenland na nagbabawal sa mga manlalaro na pumasok sa mga lugar sa mga mapa na mas mataas kaysa sa personal na antas ng manlalaro. Sinabi niya na maswerte silang naabot ang 5th level sa Middle Circle. Sinabi niya na narinig niya na ang mga manlalaro na kasalukuyang pumapasok sa Inner Circle ay mga miyembro ng 5th level elite groups ng top 5 guilds. Lahat sila ay may level 5 na kagamitan, at mayroon silang hindi bababa sa 2 healer magician upang maibalik ang kalusugan ng tangke, na babagsak. Ang magnanakaw na may isang malubhang mukha sinabi na ang lahat ng tao alam na magandang item mahulog sa Inner Circle, ngunit kailangan mo upang makitungo sa ito. Ang mga piling koponan ng nangungunang 5 guild ay pumunta lamang doon para sa kapakanan ng mga item. Itinaas ng orc ang kanyang espada at sumigaw para sa iba na tumutok sa mga halimaw, na sinasabing halos tapos na sila. May napansin ang mamamana sa kabilang direksyon. Sinabi niya sa kanila na tingnan at tinanong kung siya lang ang nakakita nito. Ginamit ni Ling Si ang kanyang punyal para patayin ang paparating na mga langgam. Napansin niya ang unang antas sa itaas ng kanyang ulo. Pinutol ng pangunahing tauhan ang langgam sa kalahati gamit ang isang indayog ng kanyang punyal. Nagulat sila nang makitang isa siyang level 1 na magnanakaw. Seryoso ang mukha ni Ling Si. Nagulat sila sa kanya, hindi naiintindihan kung paano niya ito ginawa, o kung paano siya nakarating dito. Sumigaw ang mamamana, sinabihan silang panuurin kung saan siya pupunta. Naglalakad si Ling Si patungo sa Inner Circle. Nang marating niya ang gilid ng bilog, tumalon pababa ang pangunahing tauhan. Ang kanyang mata ay kumikinang na pula. Maraming level 5 ants sa ibaba, at tinanong ng grupo kung baliw siya. 15 minuto ang nakalipas, sabi ng dialogue box, mayroon kang access sa 5th level na mapa na Ant Army Basin, resting area. Naglalakad si Ling Si sa isang abalang kalye. Ang mga tao sa kalye ay nagbebenta at bumibili ng mga bagay. Sa pagtingin sa paligid, naisip ng pangunahing karakter na siya ay nasa lugar. Ang isang boses na malapit sa gate ay nagsasabi sa iyo na, mag-ingat dahil ang hukbo ng langgam ay mabilis na tutugan, kaya mahirap harapin ang mga ito. Sabi ng isa pang boses, huwag kang matakot, dahil ito ay ang outer circle lamang at mayroon silang malalakas na pari. Mapa ng ikalimang antas ng Ant Army Basin. Para sa mga manlalaro sa itaas ng ikalimang antas, ang pasukan ay sarado. Sa itaas ng gate, makikita mo ang isang dialogue box na nagsasabing, Ant Army Basin Outer Circle. Outer Circle, gitnang circle, Inner Circle. Ang kahirapan ay unti-unting tumataas. Lumakad pasulong si Ling Si. Ang pag-atake ng mga langgam sa Inner Circle ay isang bangungot para sa mga manlalaro. Ang pangunahing tauhan ay natatakpan ng dilaw na enerhiya, at sa ilalim ng kanyang pagbabalat kayo, makikita mo na siya ay nakasuot ng puting baluti. Naisip niya na para sa kanya, ang may-ari ng mga item mula sa isang natatanging misyon, ito ang perpektong lugar para mag-level up. Ang dialogue box, item, pinnacle strength ay tumatalakay sa 1,000% na pinsala sa mga halimaw sa ikalimang antas at mas mababa. Pinnacle body ang mga halimaw ng antas 5 at sa ibaba ay maaari lamang makitungo sa iyo 1 punto ng pinsala sa bawat pag-atake. Sa isang ngiti, naisip ni Ling Si kung paano niya aalisin ang inner circle, at sa oras na lumitaw ang isang bagong grupo ng mga halimaw, tiyak na maabot niya ang antas 5. Naisip niya na dahil mas mataas ang kanilang level, makakakuha siya ng magagandang experience bonus. Sumigaw ang isang boses na sabihin mo ulit. Hinawakan ng kamay ang mukha ng isang level 4 na lalaki na may mga tainga ng duwende. Kulay pula ang interface sa itaas ng kanyang ulo. Ang isang batang babae na may espada sa kanyang likod ay sumigaw na huwag isipin ang tungkol sa pagbabalik para sa mga nawawalang kagamitan at kailangan mo munang makakuha ng bagong antas. Sinabi niya sa lalaki na maging matapang. Sumigaw siya na mayroon na itong pulang pangalan at nang ahas pa ring pumunta dito. Ang iba ay nanunood sa katahimikan. Humigpit ang mukha ng dalaga sa galit at bumukol ang ugat sa noo. Tinanong niya kung alam niya na ang parusa para sa isang pulang pangalan ay maghulog ng isang random na piraso ng kagamitan sa kamatayan. Sinabi niya na pinahiya nila ang kanilang guild. Sabi ng dialogue box, pulang pangalan, player killer. Magiging pula ang pangalan ng manlalaro kung papatay sila ng ibang manlalaro.
Ang kamatayan sa pagkakaroon ng pulang pangalan ay magreresulta sa isang parusa sa anyo ng pagkawalan ng karanasan at isang random na item ng kagamitan. Ang tagal ng epekto ng pulang pangalan ay depende sa kalubhaan ng krimen. Ang teksto sa pulang dialogue box ay na-cross out gamit ang isang malaking krus. Ang lalaki, na nakayuko, ay sumagot na bago ang lahat ng kanyang ginawa ay linisin ang middle circle kasama ang koponan, ngunit hindi niya maisip na magkakaroon ng napakaraming langgam sa inner circle. Sinabi niya na ang pagkakaiba sa pagitan ng gitna at inner circles ay masyadong malaki at ito ay nagkakahalaga sa kanya ng mahal. Ang itim na buhok na lalaki ay bumantong hininga at sinabi sa kanya na ang kahirapan ng inner circle ay hindi dapat maliitin at ang isa ay dapat mag-ingat kahit bilang isang level 5 na koponan. Sinabi niya na ang kanilang buong grupo ay maaaring namatay dahil sa kanyang pagkakamali. Sinabi niya sa kanya na isa na siyang level 4 guy pagkatapos mawalan ng isang level, kaya hindi na sila level 5 group. Tinanong niya kung gusto pa ba niyang bumalik para sa bagay na nawala sa kanya. Dumaan sa kanila si Ling Si. Sinabi ng lalaking may maitim na buhok na mamamatay sila balang araw dahil sa kanya. Binigyang pansin ng bida ang mga salita tungkol sa Nebulous Guild at naalala na isa ito sa 5 pangunahing guild. Naisip niya na mukhang ang mga mahuhusay na manlalaro lamang mula sa mahusay na 5 alyansa ang may lakas na pumasok dito sa ngayon. Galit na tinawag ng lalaking nakaupo sa lupa si Ling Si. Tinawag siyang level 1 na magnanakaw at tinanong kung gusto niyang mag-eavesdrop sa mga pag-uusap ng ibang tao. Hinaranggan ng talim ng espada ang kanyang dinadaanan at sinabi ng dalaga na bibigyan niya ito ng payo. Sinabi niya na hindi na kailangang pumunta doon at mamatay, at hindi ito isang lugar para sa isang antas isa na tulad niya upang makakuha ng karanasan. Nakasimangot, sinabi niya na kung pupunta siya dito sa pag-aakalang siya ay sapat na mapalad, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Sinabi niya na mas mabuti para sa kanya na pumunta sa isang antas isa o 2 na lokasyon at itaas ang kanyang antas. Naisip ni Ling Si na tila hindi masama ang mga tao mula sa Nebulous Guild, at mas mabuting kumilos sila kaysa sa ilan sa kanila. Ibinaba niya ang espada ng dalaga gamit ang kanyang kamay at tinanong kung paano kung sasabihin nito sa kanya na dadalhin niya sa kanila ang bagay na iniwan nila doon at ibebenta ito. Nagulat ang lalaking may buhok na blonde at tinanong kung ayos lang ang ulo ni Ling Si. Nagngangalit ang dalaga at sinabing wala na siyang oras para magbiro sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa pagiging level 1 na magnanakaw niya at gustong pumasok sa inner circle at tulungan silang maibalik ang kanilang kagamitan. Tinupi ni Ling Si ang kanyang mga braso at sinabing ginawa niya iyon, at kailangan niya. Ang pera, tinanong niya kung saan nila nawala ang item at kung may ibang makakapulot nito. Sumagot ang dark-haired guy na dapat ay nandoon pa rin siya, dahil sa sandaling iyon, para makahanap ng mas magandang posisyon para labanan ang mga halimaw, espesyal silang pumili ng bato sa inner circle. Sinabi ng lalaki na matapos mapalibutan ng mga langgam, nahulog doon mismo ang kanyang 5th level flame spear staff. Malapit na raw lumubog ang araw, at wala ng ibang tao sa inner circle nang umalis sila, kaya walang susando sa kanya. Nang magngangalit ang kanyang mga ngipin, tinanong ng dalaga si Ling Si kung seryoso siya. Ang lalaking naka-green cap ay sumang-ayon sa kanya na nakasimangot at sinabi na kahit na mayroon siyang invisibility potion, hindi pa rin niya ito mailalabas. Magtatapos daw ang epekto ng potion bago siya makapasok at makalabas. Wala na ang pangunahing tauhan sa harap nila, at hindi siya ang nagsabi na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil naisipan na niya ang mga sitwasyong ito. Galit na tinanong ng dalaga kung saan siya nagpunta. Naglalakad si Ling Si patungo sa inner circle at itinaas ang kanyang kamay. Sinabihan silang magpahinga, tandaan na bayaran siya, at huwag umalis hanggang sa bumalik siya. Tinanong ng batang babae kung naiintindihan niya ang wika ng tao. Tinanong ng blonde-haired guy kung nagbibiro siya. Tinanong ng lalaking may maitim na buhok ang kapitan kung magkano ang dapat nilang bayaran sa kanya. Habang iniipit niya ang espada sa likod niya, tinanong niya kung seryoso siyang naniniwala na maibabalik ng isang level 1 na magnanakaw ang kanilang gamit sa kanila, at kung okay lang ang ulo nito. Naglalakad si Ling Si sa outer circle, napapaligiran ng mga taong nakikipaglaban. Isang boses ang humihiling na ibalik ang kanyang kalusugan, dahil muntik na siyang mamatay. Sumigaw ang isa pang boses na wala siyang mana.
Ang isa pang boses ay humiling sa salamangkero na takpan siya. Naisip ni Ling Si na maraming tao ang nagtataas ng kanilang antas dito. Nagpasya siyang tumakbo ng direkta sa inner circle. Isang punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Nakasimangot, naisip niya na dapat niyang maabot ang ikalimang antas ngayon. Tumakbo siya pasulong. Isang dialogue box ang nagpahayag na ang mga langgam ay lumitaw. Dalawang level 3 ants ang lumitaw sa harap ng pangunahing karakter. Pinutol ni Ling Si ang mga langgam sa kalahati gamit ang isang indayog ng kanyang punyal. Sinasabi ng dialogue box, I activate ang lakas ng tugatog, harapin ng 1,000% na pinsala. Hinaharangan ng lalaki ang mga pag-atake ng mga langgam gamit ang kanyang espada, at sinabi ng salamangkero sa likod niya na halos handa na ang kanyang bowl ang apoy. Nagulat sila nang makitang ang langgam sa harap nila ay tinadtad sa kalahati. Nagulat sila, hindi naiintindihan kung ano iyon. Tumatakbo si Ling Si patungo sa level 4 na langgam, iniisip na naabot na niya ang middle circle. Gamit ang isang backstab, ang pangunahing karakter ay nasa hangin sa itaas ng middle circle. Kuntento siyang ngumiti. Ang orc na may espada ay sumigaw para sa iba na tumutok sa mga halimaw at sinabing halos tapos na sila. Itinuro ng mamamana ang tagiliran at hiniling sa lahat na tumingin doon. Tumawag siya para tingnan kung saan pupunta ang level 1 na magnanakaw at sinabing ito ang inner circle. Tinanong nila kung baliw ba siya. Tumalon si Ling Si sa inner circle na puno ng maraming langgam. Tumalon siya pababa kung saan agad siyang inatake ng mga langgam na humarap sa tig-isang punto ng pinsala. Ang pangunahing karakter ay umikot sa isang pag-ikot ng mga laslas na may dilaw na enerhiya, pinagpuputol at pinagkalat ang mga bangkay ng mga langgam sa paligid. Inihayag ng dialogue box na umabot na ito sa ikalawang antas. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naisip niya kung paano ang inner circle talagang nagbigay ng maraming karanasan. Nakasimangot, napagpasyahan niya na dahil walang ibang tao dito, sasamantalahin niya ang pagkakataong patayin ang lahat ng mga langgam, sabi ng boses na dumidilim na at dapat na silang bumalik. Idinagdag niya na ang mga langgam sa middle circle ay halos lahat ay patay. Tumawag ang isa pang boses para tingnan ang inner circle. Isang pulutong ng mga tao ang nakatayo sa hangganan ng inner circle, kung saan ang lupa ay nagkalat ng mga patay na langgam. Tinanong ng orc kung ano ang nangyari. Sinabi ng mamamana na ang mga bangkay na ito ay pawang level 5 ants. Isang boses sa karamihan ang nagsabi na nakita niya sa sarili niyang mga mata na level 1 siya nang pumunta siya rito. Ang blonde na buhok na lalaki ay bumulala sa sorpresa na ang magnanakaw ay buhay pa. Nagulat siya nang sabihin na na-clear na niya ang inner circle ng mag-isa, na nakakuha ng karagdagang karanasan para sa pagkakaroon ng mga kaaway na lumampas sa kanyang antas. Sinabi ng archer na itinaas na niya ang kanyang level mula 1st hanggang 5th. Sinabi ng isang lalaki sa karamihan na hindi pa ito nagtagal, at itinaas na niya ang kanyang antas mula ika-1 hanggang ika-5, at napakalakas niya. Ang isa pang boses sa karamihan ay nagsabi na malamang na itinatago niya kung anong uri ng kagamitan ang mayroon siya. Nakaupo si Ling Si sa isang bato na may hawak na fire staff. Dapat daw ang staff na iyon. Maraming patay na langgam sa paligid niya. Nakangiti, sinabi niya na sa wakas ay naabot na niya ang 5th level. Sinasabi ng dialogue box, dahil naabot mo na ang 5th level, ang epekto ng pinnacle set ay winakasan. Sinasabi ng dialogue box na wala mo ang pinnacle set. Sa isang puting poste sa resting area, makikita mo ang isang dialogue box na nagsasabing, gumagabi na. Mga manlalaro, pakitiyak na pangalagaan ang inyong katawan at kalusugan. Paalala, maaari kang makaipon ng experience multiplier buff sa pamamagitan ng pagpapahinga sa resting area. Tinawag ng kapitan ang kanyang grupo para sundan siya at sinabing dumidilim na at oras na para mag-impake at umalis. Sinabi niya na kahit sila ay mahihirapang labanan ang mga langgam sa gabi. Sumagot ang blonde-haired guy na hindi pa bumabalik si Ling Si, at may posibilidad pa rin na ibabalik niya ang kanyang tungkod. Nakasimangot ang dalaga sa inis. Hinawakan niya ang kwelyo nito at sinabing binabalaan niya itong muli na kahit ikatlo ang kanilang guild, isa pa rin ito sa mga nangungunang guild. Hawak siya sa leeg, pilit niyang idiniin sa dibdib nito at tinanong kung paano. Inalis ang katotohanan na nawala ang kanyang kagamitan, inaasahan niyang ibabalik sa kanya ang isang baguhan na magnanakaw na may sa antas isa.
Tinanong niya siya kung nahihiya ba siya. Mapotla at nanginginig, pumayag siya at sinabing hindi siya makahinga. Pinalaya siya ng kapitan at itinupi ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, sinabihan siyang panasan ang umaasam na tingin sa kanyang mukha. Tiningnan sila ng lalaking may maitim na buhok at naisip na gusto rin niyang mawala ang kanyang kagamitan at makakuha ng ganoong parusa. Hawak ng blonde na buhok ang kanyang leeg, nililimos ang kanyang lalamunan, at sinabing mahirap na hindi maniwala sa kanya dahil sa tingin sa kanyang mga mata nang sabihin niyang ibabalik niya sa kanilang tungkod. Naalala niya ang kalmadong ekspresyon ni Ling Si. Nagprotesta ang kapitan na akala niya ay parang tanga. Tinanong niya kung ano ang maaaring gawin ng unang antas. Pinag-uusapan ng mga tao sa malapit si Ling Si. Sinabi ng isang lalaki na itinago niya ang kanyang personal na impormasyon, ngunit itinaas niya ang kanyang antas mula ika-1 hanggang ika-5 sa isang pagkakataon. Ang isa pa ay nagsabi na ang Heavenland Forum ay sumasabog sa mga komento. Sinabi ng kalbo na hindi pa siya nakakita ng katulad nito mula nang ilunsad ang larong ito. Napansin ng lalaking nakasuot ng berdeng sombrero ang kanilang talakayan at sinabi sa kapitan na may kawili-wiling nangyayari dito. Mayroong ilang mga paksa sa forum ng Heavenland tungkol sa kung paano na-clear ni Ling Si ang inner circle ng mag-isa. Sinabi ng kapitan na napansin lang niya na lahat ng bumalik mula sa inner circle ay pinag-uusapan ito. Tinanong niya kung ano ang nangyari doon. Itinuro ng isang lalaki sa karamihan ang kanyang daliri at sinabing akala niya ay siya iyon. Pumayag naman ang lalaking katabi niya. Lumingon ang kapitan, at si Ling Si ay nakatayo sa likuran niya, na puno ng dugo ng mga langgam. Hinawakan niya ang kanilang tungkod sa kanyang kamay at nakangiting nagtanong kung magkano ang handa nilang ialok para dito. Nagulat ang kapitan nang makilala siya bilang Ling Si at nagulat siya na naabot na niya ang 5th level. Sinabi ng pangunahing tauhan na kahit hindi nila ito makilala, dapat nilang kilalanin ang tungkod na ito. Ang lalaking blonde ang buhok ay bumulalas na ito ay kanyang tungkod, at talagang ibinalik niya ito. Tinanong ng kapitan kung paano siya umabot sa level 5 sa isang gabi. Sumagot si Ling Si na nililinis lang niya ang mga langgam sa inner circle. Sinabi niya na nagbibigay ito ng maraming karanasan dahil sa mataas na antas ng mga halimaw, hindi pa banggitin ang bilang ng mga ito. Idinagdag niya na kung mayroon silang mga espesyal na kagamitan, magagawa rin nila. Ibinigay niya ang tungkod sa batang blonde ang buhok na masayang nagpasalamat sa kanya. Sinabi niya na mayroon lamang siyang 3 pilak na barya, at ibinibigay niya sa kanya ang lahat ng ito. Nakasimangot, naisip ng kapitan na kahit na isinantabi ang tanong kung saan niya nakuha ang mga espesyal na kagamitan, kailangan pa rin niyang magkaroon ng sapat na teknikal na kasanayan upang harapin ang isang nakakatakot na hukbo ng mga langgam. Inihayag ng dialogue box na nakatanggap siya ng 3 pilak na barya. Sinabi ni Ling Si na nakakatuwang harapin sila. Ang blonde na buhok na batang lalaki ay buong pagmamahal na niyakap ang kanyang tungkod. Hiniling ng kapitan kay Ling Si na maghintay at tinanong kung sumali na siya sa guild. Sinabi niya na isa sila sa 5 pangunahing guild, Nebulous Guild. Sinabi ng isang lalaki sa karamihan na gusto niya talagang hilingin sa kanya na idagdag siya bilang isang kaibigan. Tinawag siya ng kapitan na kung interesado siya, maaari niyang irekomende siya sa pinuno ng guild upang makapasa siya sa pagsusulit sa pagpasok ng maaga. Naisip ni Ling Si na sumali sa isang guild na hindi man lang niya mahawakan sa dati niyang buhay, ang Nebulous Guild. Sa nakaraang buhay ng pangunahing tauhan, isa rin ito sa 5 pangunahing guild. Nang magsimula siyang maglaro, puno na ang mga guild na ito. Kaya, ang pagiging miyembro ng isa sa nangungunang 5 pangunahing guild ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Sa kanyang nakaraang buhay, ang tanging layunin niya ay maabot ang pinakamataas na antas, kaya inabot lamang siya ng 2 taon. Ang isang dahilan para dito ay ang pag-unlock sa sistema ng alagang hayop ay makabuluhang binabawasan ang kahirapan sa pag-level up. Ang isa pang dahilan ay ganap niyang binaliwala ang mga bagay tulad ng mga advanced na kagamitan at mga espesyal na misyon. Kaya, pagkatapos pag-aralan ang hindi mabilang na mga manual ng manlalaro at maghanap ng paraan upang i-level up na pinakaangkop para sa kanya, nagawa ni Ling Si na maabot ang pinakamataas na antas sa maikling panahon, lalo na dahil medyo mahusay siya sa mga laro, dahil maaari siyang magsimulang kumita, pera para sa pag-iral lamang pagkatapos maabot ang pinakamataas na antas. Noong nakaraan, ang pagsali sa isang guild ay isang
Bagay na hindi ka panipaniwala para sa kanya. Sa isang alon ng kanyang kamay, pinasalamatan siya ni Ling Si para sa alok at tumanggi. Kamakaway ng kanyang balabal, naisip niya na tiyak na sasali siya sa guild ng maaga o huli, ngunit nasa kapalaran na ang magpasya kung alin. Napagpasyahan niya na ngayon ay kailangan niyang makuha ang tamang hanay ng mga kagamitan. Ang pangunahing bayan ng Kastha, ang nayon ng mga nagsisimula. Pinalibutan ng mga tao si Ling Si, hinihiling sa kanya na tulungan silang mag-level up o sumali sa kanilang grupo. Tinanong ng brown-haired girl kung kailangan niya ng healer at sinabing maaari siyang maging tangke. Humingi ng paumanhin ang pangunahing karakter at sinabing wala siyang oras para tulungan sila. Naisip niya kung paano talaga pinakitunguhan siya ng ikalimang antas. Nakatayo ang mga lalaki malapit sa counter ng tindahan. Tinanong ng lalaking naka-helmet kung sa tingin nila ay darating muli dito ang magnanakaw na nakita nila kaninang araw. Sinabi ng lalaking purple-haired na naghihintay pa siya sa kanyang pagbabalik. Sinabi niya na siya ay kumikilos ng may pag-aalinlangan, hindi man lang nauunawaan ang pagiging komplikado ng Heavenland. Sinabi ng lalaking may maitim na buhok na hindi niya akalain na darating siya. Tinanong niya kung bakit siya babalik para lang mapahiya ang sarili. Sinabi ni Ling Si na nandito pa rin sila at tinanong kung bakit hindi sila tumaas kahit isang antas. Sumulyap ang mga lalaki sa direksyon niya. Nagulat sila nang mapagtanto na si Ling Si ay nakatayo sa harap nila at nalaman na umabot na siya sa ikalimang antas. Sinabi ng pangunahing tauhan na muli silang nagkita. Ipinahayag nila na ang kanyang antas ay tumaas ng napakabilis. Lumapit si Ling Si sa counter. Tinanong ng mga ngalakal kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya sa pagkakataong ito. Sumagot siya na gusto niyang magbenta ng ilang gamit. Tinanong ng dialogue box kung sigurado siyang gusto niyang ibenta ang lahat ng 12 napiling item. Sabi ng dialogue box, matagumpay ang palitan. Nakatanggap ka ng 30 pilak na barya, 66 na tansong barya. Naisip ni Ling Si na ibenta ang mga hindi gustong item at maghanda para sa susunod na target. Humingi siya ng 20 strong Molotov at 3 novice invisible potion. Inihayag ng dialogue box na nakatanggap siya ng 20 strong Molotov at 3 novice invisible potions. Ang tindera ay commendat at nagpasalamat sa kanya sa pagbili. Sinabi niya na ang lahat ng mga item ay inilipat sa kanyang inventaryo. Nagpasya si Ling Si na bumili ng mga pansamantalang armas mula sa isang nagbebenta ng armas sa kapitbahayan. Ang tindero ng baril, na nagpapakita ng kanyang mga kalamnan, ay nagtanong kung kailangan niya ng tulong, sumilip mula sa likod ng counter. Isang dialogue box ang nag-anunsyo ng pagtanggap ng level 5 Whitewood Dagger. Naisip ni Ling Si na tapos na ang paghahanda at oras na para umalis siya. Ang dahilan kung bakit umaakyat ang Ling Si sa ikalimang antas sa lalong madaling panahon ay dahil nagsimula ang Heavenland 3 buwan na ang nakakaraan at ang piitan na ito ay hindi pa nabubuksan ng sinuman. Ang babaeng insekto ay nakatayo sa dilim, napapaligiran ng mga langgam. Sa nakaraang buhay ni Ling Si, natuklasan ng mga manlalaro na mayroong pugad malapit sa Ant Army Basin at ito ay isang walang markang checkpoint, ang pugad ng Ant Queen. Pagkatapos linisin ang pugad ng Ant Queen, ang level 5 dungeon ay i-upgrade at lalabas ang nakatagong Dark Forest Dungeon. Natuklasan din ito ng mga manlalaro 5 buwan pagkatapos ng paglulunsad ng Heavenland at lahat ng ito ay kinakailangan upang makuha ang pinakamalakas na hanay ng kagamitan para sa isang magnanakaw hanggang sa ika-10 antas sa Dark Forest ay ang Unyielding Slaughter Set. Malapit ito sa Mountain Valley ng Ant Army Basin. Si Ling Si ay nakasimangot at naisip na ito na ang kanyang turn sa buhay na ito. Isang dialogue box ang nag-anunsyo na natuklasan niya ang pugad ng Queen Ant. Ang piitan ay napuno ng mga langgam. Naisip ni Ling Si na maraming langgam dito, ngunit sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ng maraming pagtatangka, ang mga manlalaro ay nakahanap ng isang hindi tapat na paraan upang mabilis na malampasan ang mga langgam. Ang pangunahing karakter ay uminom ng isang lilang gayuma. Sabi ng dialogue box, na-activate ang Novice Invisible Potion. Ang gumagamit ay magiging invisible. Kung mas mataas ang pangunawa ng kaaway, mas madali para sa kanila na makita ang gumagamit. Tagal ng epekto, 9 na segundo. Nakasimangot, nagpasya siyang magpatuloy. Sa mabilis na paglukso, bumaba si Ling Si sa mga bato lampas sa mga langgam.
Isa pang Novice Invisible Potion ang lumitaw sa kamay ng bida. Inihayag ng dialogue box na natapos na ang epekto ng Novice Invisible Potion. Nagulat ang langgam nang makitang may lumabas na tumatakbong Lingxi sa harap nito. Nawala si Lingxi sa kanyang paningin, at isang dialogue box ang nag-anunsyo na ang Novice Invisible Potion ay na-activate. Galit na ibinuka ng mga langgam ang kanilang mga bibig na may ngipin. Ang dialogue box ay nakakuha ng pansin sa katotohanan na ito ay umaakit ng puot ng isang malaking bilang ng mga langgam. Sinasabi ng dialogue box na natapos na ang epekto ng Novice Invisible Potion. Sinasabi ng dialogue box na ang Novice Invisible Potion ay isinaaktibo. Sinasabi ng dialogue box na natapos na ang epekto ng Novice Invisible Potion. Sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin, naisip ni Lingxi na ito na ang huling Gayuma. Tumakas siya palayo sa isang pulutong ng galit na mga langgam. Nang makita niya ang silhouette ng Ant Queen sa kanyang harapan, naisip niya na muntik na siyang makarating sa kanyang destinasyon. Ang Ant Queen ay isang babaeng may berdeng buhok sa itaas ng kanyang baywang at sa ibaba ng kanyang baywang ay isang malaking insekto na may hiwalay na bibig. Naisip ni Lingxi kung paano niya ito nakilala sa wakas. Nakasimangot, napansin niya ang dalawang langgam na tumatalon sa ibabaw niya. Naisip niya kung paano niya ngayon kailangan lang gamitin ang takot ng ant soldier sa apoy. Inihagis niya ang ilang Molotov sa kanyang harapan. Ang mga langgam ay nakatayo sa harap ng isang pader ng apoy, at ang ilan sa kanila ay nasunog dito. Ang mga langgam ay madaling masunog, kaya ang mga pag-atake ng sunog ay may pamparami ng pinsala. Ang Lingxi ay nahiwalay sa mga langgam sa pamamagitan ng pader ng apoy. Naisip niya kung paano kahit na ang Queen Ant ay may maraming kalusugan, wala itong anumang pag-atake, at ang buong pag-iral nito ay walang katapusang lumikha ng mga langgam upang protektahan ito. Naisip niya na ang mga langgam ay pinaghihiwalay na ngayon ng isang pader ng apoy, at ang Ant Queen ay ganap na walang silbi. Nang magngangalit ang kanyang mga ngipin, tinawag siya ng Reyna na isang masamang tao. Hawak ang 6 na Molotov sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Lingxi na mas mabuti para sa kanila na lumaban ng one-on-one. Sa isang masamang ngiti, sinabi niya sa kanya na kasalanan niya ang pagiging madaling puntirya. Sinabi niya sa kanya na huwag sisihin siya sa pagiging masama. Sinabi ni Lingxi na ang mga Molotov na inihanda niya para sa kanya ay higit pa sa sapat para sa kanya. Ang Ant Queen ay sumimangot at sumumpa, ang mga ugat sa kanyang mukha ay nakaumbok. Sumigaw siya ng malakas. Binati ng dialogue box ang pangunahing tauhan sa pagpatay sa Ant Queen. Ang dialogue box ay nagsasabing, Global Notice. Ang isang manlalaro na nakatago ang personal na impormasyon ay nilinis ang pugad ng Queen Ant at naakit ang puot ng tribo ng insekto. Binuksan ang nakatagong piitan ng 5th level Dark Forest. Gamit ang spiral staircase at bookshelf, may nagtanong kung kinakailangan na magsagawa ng guild meeting para sa isang bagay na tulad nito. Ang pinuno ng konseho, si Bailey, level 9, Nebulous Guild, ay itinuwid ang kanyang kurbata at sinabing naisip niyang nakahanap sila ng ilang mga nakatagong bagay o isang espesyal na NPC. Nakasimangot, tinanong niya si Dur kung kailangan niya ang mga ganitong marahas na hakbang. Sumagot si Dur na wala siya noon, kaya hindi niya maintindihan. Sinabi niya na ang magnanakaw na ito ay talagang nakakatakot at itinaas ang kanyang antas mula ika-1 hanggang ika-5 sa loob lamang ng isang araw. Nakasimangot, sinabi niya na naisip niya na siya ay napakalakas, at kung hindi muna nila siya dadalhin sa kanilang guild, kung gayon ang iba pang 4 na pangunahing guild ay kukuha sa kanya. Ang level 8 na si Wasabi-kun ay nagtanong ng may ngiti kung sa tingin niya ay ang isang level 5 na magnanakaw lamang ang makakapagpataas ng agwat sa pagitan nila at ng iba pang mga guild. Idinagdag niya na ito ay kalokohan. Tumugon si Dur sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang mga teknikal na kasanayan at sinabi na itinago niya ang kanyang personal na impormasyon. Sinabi niya na ang kanyang aura ay ganap na naiiba sa iba pang mga manlalaro. Nakangiti, sinabi ni Chana, ang Vice Captain, na halatang iniisip ni Dur ang pinakamahusay na interes ng guild, kaya humingi siya ng meeting, at kailangan nilang ihinto ang paglalagay sa kanya sa mahirap na posisyon. Sinabi sa kanya ni Chan na kung ang magnanakaw na ito ay kasing ganda ng sinabi niya, dapat niyang anyayahan siya na kumuha ng pagsusulit sa pasukan ng guild.
Sa pagkalat ng kanyang mga palad, sinabi niya na ang laro ay hindi pa nagsimula ng matagal na ang nakalipas, at napakaraming tao ang handang sumali sa guild, at makukuha niya ang kanyang pagkakataon. Si Dura, na kinakamot ang kanyang ulo, ay sumang-ayon sa kanya at sinabi na siya ay labis na nasasabik dahil gusto niya itong mapabilang sa kanyang grupo. Sinabi ni Chana na naiintindihan niya ang lahat. Akala ni Dura ay napakaganda at banayad si Chana, anuman ang kanyang ginawa. Naisip niya na bihirang makakita ng magandang babaeng beastman na tulad niya. Nakangiti si Chana, nakasuot ng malaking sombrero ng wizard na may pulang busog na nagpapakita ng mga tainga ng hayop. Nakakita sila ng dialogue box na may global notice. Ang sabi sa dialogue box, isang manlalaro na nagtago ng kanyang personal na impormasyon ay nilinis ang pugad ng reyna at naakit ang puot ng tribo ng insekto. Inihayag ng dialogue box na binuksan ang nakatagong piitan ng 5th level Dark Forest. Nagulat si Bailey sa nakatagong piitan ng 5th level. Nagulat si Wasabi-kun na nag-iisa siyang nilinis ang lugar at tinanong kung sino ang hindi kapani-paniwalang manlalaro na ito. Sinabi niya na ayon sa anunsyo, ito ay matapos linisin ang pugad ng reyna langgam ng mag-isa. Sinabi niya na ang manlalaro ay isang propesyonal at tinanong kung saang guild siya nagmula. Si Chana, na kinakabahang nakasimangot, ay nagsabi sa kanila na huminahon dahil ang anunsyo na ito ay matatanggap ng lahat ng mga manlalaro at lahat sila ay tatakbo sa nakatagong piitan ng unang antas na nagbukas. Dapat daw silang magmadali doon para makahanap ng mga maaasahan na manlalaro. Si Bailey ay tumingin sa kanya sa pagkahumaling at tumalon mula sa kanyang upuan at sinabi na siya ay tama at wala silang oras upang umupo ng walang ginagawa. Sumigaw siya na oras na para pumunta sila sa Dark Forest. Hindi alintana kung ito ay ang Nebulous Guild o anumang iba pang guild, kahit na ang mga manlalaro na gumagala sa mga lansangan ay nagulat sa mensahe. Tinitingnan ng mga tao sa kalye ang mga dialogue box sa harap nila, nagtataka sa nakatagong piitan. Tinanong ng lalaking nakahod sa mesa ang pink na buhok na babae kung pupunta siya sa isang nakatagong piitan. Ang beer guy ay nagtanong ng hindi nasisiyahan kung bakit ang isang level 5 na piitan ay lumitaw lamang ngayon. Tinanong siya ng isa pang lalaki kung sa tingin niya ay may mga espesyal na kagamitan o materyales. Isang linya ng mga tao ang pumila sa harap ng tindahan. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang bumili ng potion at pumunta sa piitan sa lalong madaling panahon. Sinabi ng batang babae na may busog na hindi man lang siya makapiga kahit huli na ang lahat. Itinulak ng lalaki ang lalaki sa pulang wizard na sombrero, na sinasabi na ang iba pang mga guild ay matagal nang nandoon. Ang lalaking nagbubukas ng dilaw na portal sa kanyang harapan ay nagsabi na ang pagbubukas ng portal ay nangangailangan ng oras. Nagulat ang isa pang lalaki sa kung anong uri ng maladyos na propesyonal ang naglinis ng piitan na ito. Hindi mabilang na pag-uusap ng mga manlalaro ang nasa bawat sulok at lahat ay nasasabik tungkol sa piitan na kakabukas pa lang. Ito ay ang lugar kung saan ang pasukan sa piitan ng Dark Forest. Ito ay napapaligiran ng mga tao, isang malaking puting kristal ang lumutang sa hangin. Habang papaalis si Ling Si sa teleport, sinabi niyang dumating na siya. Nang mapansin ang mga tao, naisip niya na, tulad ng inaasahan, marami ng mga manlalaro dito. Naalala niya na ang misyon na ito ay isang espesyal na gawain ng koponan at magkakaroon lamang ng par-ami ng mga manlalaro. Nagulat ang lalaki na walang mga paghihigpit sa pagkakaiba sa antas. Sinabi ng lalaking humahabol sa kanya na yun nga at sinabihan siyang magmadali at sundan siya, dahil maaaring pumasok ang mga manlalaro ng level 5 pababa at hinihintay siya ng kanyang mga kasama. Naisip ni Ling Si na gaya ng naalala niya, dahil ang Dark Forest ay isang nakatagong piitan, kadalasan ay dapat mayroong mga espesyal na kondisyon o panuntunan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kondisyon ay payagan ang mga koponan na walang limitasyon sa pagkakaiba sa antas. Ang tanging paghihigpit ay ang mga manlalaro sa itaas ng ikalimang antas ay hindi makapasok sa piitan. Hinimok ng lalaki ang kanyang mga kasama na ipasa ang pinakamababang kahirapan upang mabilis na mailabas ang ilang mga bagay. Paglingon, naisip ni Ling Si kung paano niya naihanda ang lahat ng item at kagamitan para sa kanyang grupo at ngayon ay kailangan niyang maghanap ng 4 na tao para bumuo ng isang grupo. Nagpasya siyang maghanap ng mga taong malapit sa kristal. Sabi ng dialogue box, tinanggap mo na ang Dark Forest Mission.
Ngayon ay maaari mong gamitin ang portal sa piitan. Naisip niya na ang dilaw na portal mula sa malapit ay mababang kahirapan. Ang mga tao sa likod niya ay pumapasok sa mga dilaw na portal. May sumigaw na natuklasan nila ang isang mataas na ginintwang portal sa kahirapan. Ang lalaki sa pulang wizard na sombrero ay sumigaw na ang huling boss ng tumaas na kahirapan ay may mutation phase. Sumigaw siya para iulat agad ito sa mga nakatataas. Ang isa pang lalaki ay nanumpa at sinabi na sila ay nawalan ng dalawang kasama at muntik ng mapatay. Tinanong ng isang tao sa karamihan kung ang tumaas na kahirapan ay talagang napakahirap. Hinampos ng lalaking may tainga ng duwende ang kanyang kamao sa lupa at isinumpa. Hindi raw kayang hawakan ng kanilang kagamitan ng piitan na ito. Sinabi niya na ang level 5 armor ay hindi makayanan ang normal na pag-atake ng boss at ang armor penetration nito ay masyadong malakas. Sinabi ng isang lalaki sa karamihan na isa ito sa mga miyembro ng 5 pangunahing guild, The Celestial. Sinabi niya na noong unang bumukas ang portal, nasagasaan nila ito nang hindi bumagal. Ang isa pang lalaki ay nagsabi na hindi lamang ang 5 pangunahing guild ay pumunta dito, ngunit ang iba pang mga guild ay dumating din dito. Sinabi niya na ang ilang mga tao ay nakapasa na sa mas mababa at gitnang mga paghihirap, ngunit wala pang nakakapasa sa mas mataas. Sinabi niya na walang masasabi tungkol sa mga espesyal at kabaliwan na paghihirap. Ito ay hindi bababa sa 1 linggo bago pa man subukan ng mga tao na ipasa ang mga ito. Sinabi niya na ang lugar na ito ay malapit ng maging isang lugar para sa mga guild upang makipagkumpetensya sa isa't isa. Ang unang ilang linggo ay magiging puno ng mga guild na sinusubukang basagin ang record para sa pagkumpleto ng isang piitan, tulad ng sa bawat iba pang oras na bubuksan ng isang bagong piitan. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon ng mga solo player ay walang magagawa. Naisip ni Ling Si ang mga solo player. Isang lalaki mula sa karamihan ang sumigaw na ang mga kinatawan ng 5 pangunahing guild na responsable sa paghahanap ng mga bagong manlalaro ay dumating din. Sinabi niya na pinapanood nila sila mula sa gilid ng piitan, at lahat sila ay level 8 at siyam na propesyonal. Umupo si Chana sa mesa, tumatawa. Sinabi ni Wasabi-kun na sa pagkakataong ito kailangan nilang makahanap ng mga mahuhusay na manlalaro. Sinabi ni Bailey, na tumitingin sa teleskopyo, na ang lahat ng mabubuti ay kinuha ng ibang mga guild noong nakaraang pagkakataon. Naisip niya na may nakatutuwang ngiti na kung makakita siya ng mga magagandang talento at makakolekta ng sapat na mga puntos ng kontribusyon ng guild, maaari siyang mag-apply upang sumali sa ikalawang baitang. Naisip niyang hinahangaan siya ni Chana. Naisip ni Bailey kung paano siya palaging tinatanggihan ni Chana, ngunit nang pumasok siya sa ikalawang baitang, hindi niya ito matatanggihan. Tinawag ni Chana si Bailey, na nawala sa kanyang mga pantasya. Sumagot siya, ngumingiti. Sinabi niya na ang iba pang mga guild ay dumating din. Sinabi niya na iiwan nila ang mahalagang gawain ng pagtatakda ng mga record para sa pagkumpleto ng piitan sa una at pangalawang koponan. Nakangiti daw ang trabaho nila bilang third team para makahanap ng mabubuting bagong dating. Sinabi ni Bailey na ang nakatagong piitan ay nakaakit ng maraming manlalaro, at naniniwala siya na maraming promising talents dito. Sa pagtingin sa malayo, pumayag si Chana at sinabi na sa napakaraming manlalaro, tiyak na mahahanap sila. Iniisip niya kung pupunta rito ang magnanakaw na binanggit ni Dara. Gusto daw niyang makilala siya. May nagulat sa kung gaano karaming tao ang naririto, at sinabing ito ang pasukan sa piitan. Ang lalaking may mixing buhok ay tumawa at sinabing may ipapakita siya sa kanila. Sinabi ng isa pang lalaki na marami siyang kakilala na manlalaro, at maaaring may kaibigan siya na handang tumulong sa kanila. Sinabi ng duwende na lahat ng mga manlalaro ay gustong bumuo ng isang grupo. Ngumiti siya ng isang kindat at sinabing hindi na siya makapaghintay na itaas ang 1 o 2 antas. Tumugon ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na umasa sa kanila. Napansin sila ni Ling Si at sinabing sila na naman. Nakilala siya ng duwende at nagulat. Tumalon sila pabalik sa kanya at tinanong kung bakit siya nandito din. Ipinikit ang kanyang mga mata. Sinabi ng pangunahing tauhan na dapat niyang tanungin sila, dahil ito ay isang 5 antas ng piitan. Sa bahagyang pagbukas ng isang mata, sinabi niya na ang piitan na ito ay nangangailangan ng 5 tao, at nabanggit na sila ay nawawala ng isa. Nagulat ang duwende na nasa level 5 na siya.
Hinahangaan niya ito at sinabing cool siya. Tinanong niya kung pumunta siya dito dahil na-miss siya nito. Galit na ginulo ng maikling buhok ang kanyang mga ngipin, nagtatanong kung paano niya naabot ang ika-5 antas sa isang araw. Napabuntong hininga ang lalaking may tainga ng duwende at naisip ng lalaking naka-green hood na cool siya. Tinanong ni Ling Si kung gusto nilang pumasok sa piitan na ito at sinabing tutulungan niya silang maipasa ito. Naisip niya na kung naghahanap siya ng ibang tao, kailangan niyang gugulin ang kanyang oras sa pagpapaliwanag. Nagulat sila kung talagang gusto niya silang tulungan. Sinabi ng lalaking may tainga ng duwende na dapat niyang malaman na hindi siya dapat umasa sa swerte kapag kumukumpleto ng piitan. Tinanong ni Ling Si kung gusto nilang pumasok sa piitan o hindi. Nang magngangalit ang kanyang mga ngipin, tinanong ng batang may tainga ng duwende kung tiwala siyang malalampasan niya ito. Sinabi niya na kailangan niyang bayaran sila ng kabayaran kung sila ay papatayin. Ipinikit ang kanyang mga mata, sumagot ang pangunahing tauhan na hindi ito problema, ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Sinabi niya na dapat nilang itago ang impormasyon tungkol sa kanilang grupo sa loob ng 3 araw. Tinanong ng lalaking may tainga ng duwende kung bakit nila gagawin iyon, at sinabing tanga lang ang ayaw ng atensyon. Itinaas ang kanyang hintuturo, sumagot si Ling Si na, bilang kabayaran, pagkatapos makumpleto ang piitan, kukuha lamang siya ng isang kagamitan, at maaari nilang kunin ang lahat ng iba pa. Ang dialogue box sa harap nila ay nagsasabi na inimbitahan sila ng manlalaro na bumuo ng isang koponan. Tinanong ng dialogue box kung gusto nilang tanggapin o tanggihan ang imbitasyon. Sumang-ayon ang maliwanag na mata na duwende nang walang pag-aalinlangan. Nakatitig ang 3 lalaki sa dialogue box, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tinanggap nila, masayang, inisip ng duwende na sa wakas ay nakahanap na siya ng taong aasa para mag-level up. Naisip ng lalaking naka-green hood kung paano niya gustong matutunan kung paano laruin ang magnanakaw mula sa kanya. Naisip ng 2 pang lalaki na ito ay isang magandang deal at nagpa siya na magtiwala sa kanya sa ngayon. Tinawag sila ni Ling Si para sundan siya at sinabi sa kanila na pipili siya ng portal. Tinanong ng lalaking may maikling buhok kung kailangan nilang talakayin ang diskarte, at kung alam niya kung ano mismo ang kanyang ginagawa. Bigla niyang ibinuka ang bibig niya. Nakatayo si Ling Si sa harap ng dark red portal at sinabing magpapaliwanag siya pagkatapos nilang pumasok sa loob. Nagulat ang maikling buhok na lalaki nang mapansin niya ang madilim na pulang portal. Natakot sa sorpresa, napabulalas sila na sila ay nalinlang, at sila ay dadaan sa kahirapan sa pagkabaliw. Nagngiti ng kumpiyansa si Ling Si. Sabi ng dialogue box, tinanggap ng iyong team ang Dark Forest Dungeon. Kahirapan, kabaliwan, walang record. Ang misyon ng piitan ay isa aktibo sa loob ng 3 segundo. Mangyaring maghanda.